Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Makabansa, Grade 3, Quarter 2, Week 1, Day 1. Ating talakayin ang mga uri ng kultura. Tumingin sa paligid ng silid-aralan. Makikita ninyo ang ilang larawan na nakapaskil sa Manila paper. Ito ay mga larawan ng kasuotan, kasangkapan, awit, paniniwala at iba pang bahagi ng ating kultura. Dalhin ang inyong sticky notes. Sa bawat larawan, isulat sa sticky note kung sa tingin ninyo ito ay bahagi ng material na kultura na hawakan o nakikita, o di material na kultura, paniniwala, wika, kaugalian o ideya. Idikit ang inyong sagot sa tabi ng larawan. Pagkatapos ng gallery walk, bumalik sa inyong upuan. Magbahagi tayo ng sagot at tatalakayin kung tama ba ang ating mga naging desisyon. Mga bata, bakit kaya mahalaga ang pag-alam sa mga bagay na bumubuo sa ating kultura? Ang layunin ng ating gawain ay maipakita ang pagkakaiba ng material at di-material na kultura sa pamamagitan ng pag-uuri ng mga salita. Narito ang mga panuto sa gawain. Una, makikita ninyo sa pisara ang dalawang malaking hanay. Ang material na kultura ay ang mga bagay na nahahawakan o nakikita. Ang di-material na kultura naman ay mga bagay na hindi nahahawakan tulad ng paniniwala, wika at kaugalian. May mga nakahandang salita sa isang kahon. Narito ang mga halimbawa. Mga bata, bakit kaya mahalaga ang pag-alam sa mga bagay na bumubuo sa ating kultura? Bawat isa sa inyo ay lalapit sa pisara at pipili ng isang salita mula sa kahon. Ididikit ninyo ito sa tingin ninyong tamang hanay, material o di-material. Kapag tapos na ang lahat, tatalakayin natin ang inyong mga sagot. Bibigyan kayo ng pagkakataong ipaliwanag kung bakit ninyo inilagay ang salita sa hanay na iyon. Mga bata, ngayon ay sabay-sabay tayong magbasa ng isang maikling sanaysay tungkol sa ating kultura. Sa ating pagbabasa, gagamit tayo ng mga sticky notes o emoji markers upang mas maunawaan natin ang ating binabasa. Heto ang gagawin ninyo habang nagbabasa tayo. Makinig at basahin ng mabuti ang bawat bahagi ng sanaysay. Habang tayo ay nagbabasa, ilagay ang emoji marker o sticky note kung may napansin kayo na mahalaga. Mga impormasyon na sa tingin mo ay dapat tandaan. Nakaka-relate ka. Bahagi ng binasa na kapareho ng iyong karanasan o ng inyong lugar. May tanong ka. Bahagi na hindi mo gaano naintindihan o may gusto kang linawin. Ang ating kultura. Ang kultura ay tumutukoy sa kabuuan ng paraan ng pamumuhay ng isang grupo ng tao. Dito kabilang ang mga bagay tulad ng kasuotan, bahay, pagkain at kasangkapan na tinatawag na material na kultura. Halimbawa nito ang barong Tagalog, bahay kubo at mga palamuti tuwing pista. Bukod dito, may tinatawag ding di-material na kultura. Ito naman ay binubuo ng mga paniniwala, kaugalian, wika at tradisyon na hindi natin nahahawakan pero bahagi ng ating pagkatao. Halimbawa nito ang pagmamano, bayanihan, pananampalataya at ang ating mga awitin. Kapag tayo ay sumasali sa mga pista o nag-aalay ng panalangin, isinasabuhay natin ang di-material na kultura. Ang mga bagay naman tulad ng pamaypay na gawa sa abaniko o palayok ay nagpapakita ng malikhaing material na kultura ng ating mga ninuno. Napapansin mo ba ang ating kapaligiran tulad ng bundok, dagat at panahon ay nakakaapekto rin sa ating kultura? Halimbawa sa mga baybaying lugar, karaniwan ang kultura ng pangingisda at pagkain ng isda.
Sa pag-unawa at pagpapahalaga sa ating kultura, mas naunawaan natin kung sino tayo bilang mga Pilipino. Mga bata, kayo ay hahatiin sa maliliit na grupo. Sa inyong grupo, makakatanggap kayo ng mga flashcards na may mga halimbawa ng kultura sa ating bansa. Ang inyong layunin ay uriin ang mga ito kung material na kultura, mga bagay na nahahawakan o nakikita tulad ng kasangkapan, pagkain, kasuotan at mga bagay na ginagamit. Di material na kultura, mga bagay na hindi nahahawakan tulad ng wika, paniniwala, kaugalian at tradisyon. Narito ang mga hakbang. Una, basahin ng mabuti ang bawat flashcard. Pangalawa, ipagsama ang mga material sa isang hanay at ang mga di-material sa isa pa. Pagkatapos ninyong maisaayos, pumili ng 3 flashcard mula sa bawat hanay. Gumawa ng isang pangungusap na nagpapaliwanag kung bakit iyon ay material o di-material na kultura. Narito naman ang halimbawa ng justification sentence. Ang bahay kubo ay bahagi ng material na kultura dahil ito ay konkretong bagay na ginagamit bilang tirahan. Ang bayanihan ay di material na kultura dahil ito ay kaugalian ng pagtutulungan sa komunidad. Ngayon ay gumamit ng mga ginupit na larawan mula sa lumang magazine o drawing upang gumawa ng collage na nagpapakita ng koneksyon ng kultura sa kapaligiran. Halimbawa, larawan ng bukid, karitela at fiesta sa anihan. Isulat sa ibaba ng collage ang sagot sa paano nakaapekto ang kapaligiran sa kulturang ito. Narito naman ang isa pang gawain. Una, kumuha ng isang A4 bond paper. Pangalawa, iguhit ang iyong sarili sa gitna ng papel. Pangatlo, sa paligid ng iyong larawan, gumuhit o gumamit ng simbolo na kumakatawan sa mga material at di-material na aspeto ng iyong kultura. Material na kultura, mga bagay na nahahawakan o nakikita tulad ng kasuotan, pagkain, tahanan, kagamitan at iba pa. Ang di-material na kultura ay mga paniniwala, tradisyon, wika, relihiyon, awitin, kaugalian at iba pa. Pang-apat, gumamit ng kulay at pagiging malikhain upang mas malinaw na maipakita ang iyong pagkakakilanlan bilang isang bahagi ng iyong kultura. At pang-5, sa likod ng papel o sa isang hiwalay na papel, magsulat ng maikling paliwanag, 3 hanggang 5 pangungusap, kung paano ipinapakita ng iyong ginuhit ang iyong pagkakakilanlan bilang isang bahagi ng iyong kultura. Basahin mabuti ang bawat tanong. Pumili ng titik ng tamang sagot at isulat ito sa patlang bago ang bilang. Pagkatapos, basahin muli ang teksto. Iguhit ang linya mula sa salita sa hanay A papunta sa tamang kategorya sa hanay B. Material o di-material na kultura.
Basahin ninyong muli ang teksto tungkol sa kultura. Pagkatapos, gamitin ang worksheet na ito upang ipares ang mga salita sa tamang uri ng kultura. Iguhit ang linya mula sa salita sa hanay A papunta sa letra sa hanay B, na tumutukoy kung ito ay materyal o di materyal na kultura. Ang kultura ng aking bayan. Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, kitang-kita ang yaman ng kultura sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang mga bahay kubo ay makikita pa rin sa ilang bahagi ng komunidad. Sa mga espesyal na araw, ang buong baryo ay nagdiriwang ng fiesta, kung saan may parada, sayawan at masasarap na pagkain gaya ng lechon at kakanin. Hindi rin mawawala ang mga pamahiin tulad ng pag-iwas sa pag-alis kapag may pusang itim na tumawid o paglalagay ng bawang sa pintuan upang itaboy ang malas. Sa pakikipag-usapan, karaniwang ginagamit ang mga salitang po at opo bilang tanda ng paggalang sa nakatatanda. Linggo-linggo, ang mga tao ay nagsisimba bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. Mahalaga rin sa kanila ang bayanihan, pagtutulungan ng magkakapitbahay, lalo na sa mga panahon ng sakuna o paglipat ng bahay. Sa bawat tahanan, makikita rin ang banig, palaspas tuwing mahal na araw at iba pang simbolo ng tradisyon. Sa pamamagitan ng mga materyal na bagay at mga paniniwala na ipapasa sa bawat henerasyon ang di matatawarang kultura ng ating lahi. Day 2. Mga bagay na makikita sa kapaligiran. Ang layunin ng ating aralin ay matukoy ng mga mag-aaral ang mga bagay sa kapaligiran batay sa mga ibinibigay na palatandaan at mailarawan ang kahalagahan ng mga ito sa kultura at pamumuhay. Mga bata, ngayon ay maglalaro tayo ng Sino Ako, isang masayang larong pahulaan. Una, may makikita kayong isang malaking tartulina na may mga nakakubling larawan sa likod. Pangalawa, isa-isa kayong tatawagin upang pumili ng larawan, ngunit hindi ito ipapakita sa iba. Pangatlo, bibigyan namin kayo ng 3 palatandaan o clue tungkol sa larawan. Pang-apat, sa bawat palatandaan, makikinig ang buong klase at mag-iisip ng hula kung ano ang tinutukoy. Pang-5, ang sinumang unang makakahula ng tama ay makakakuha ng isang bituin o puntos. Pang-6, pagkatapos mahulaan, pag-uusapan natin kung saan makikita ang bagay na ito at bakit ito mahalaga sa ating kultura at kapaligiran. Ngayon naman ay makinig ng mabuti sa pagbasa ng guro ng layunin ng ating aralin para sa araw na ito. Pagkatapos mong marinig, sumulat ng sarili mong bersyon ng layunin gamit ang sariling salita. At ibahagi ito sa iyong katabi sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong. Ano ang inaasahan mong matutuhan sa araling ito tungkol sa ating kapaligiran? Pumili ng 2 kinatawan sa klase upang ibahagi ang kanilang sagot sa harapan. Ang layunin ng aralin na babasahin ng mag-aaral ay, ngayong araw, matutukoy ninyo ang iba't ibang bagay na makikita sa kapaligiran at mailalarawan ninyo ang inyong sariling paligid. Ang layunin ng ating 3 gawain ay nauuri ang mga bagay sa kapaligiran batay sa pagkakatulad o kaugnayan ng gamit, anyo o lokasyon. Narito ang mga panuto sa mag-aaral. Una, tingnan at basahin ang mga larawan o flashcards na ibibigay sa inyo.
Pangalawa, pangkatin ang mga ito ayon sa kung paano sila magkakaugnay. Maaaring batay sa kung saan ito matatagpuan ay halimbawa na lamang ang kabundukan at kabahayan. Gamit nito sa pamumuhay o halimbawa naman ay hanap buhay, transportasyon o pagkain. Uri nito, tulad na lamang ng likas o gawa ng tao. Pangatlo, pagkatapos ng pagpapangkat, ipaliwanag sa klase kung bakit ninyo pinagsama-sama ang mga salitang iyon. Pang-apat, gumamit ng sariling salita sa pagbabahagi at siguraduhing makikinig sa paliwanag ng ibang grupo. Para naman sa ating ikaapat na gawain, ang layunin nito ay nakikilala ang mga bagay na matatagpuan sa kapaligiran batay sa binasang sanaysay. Narito naman ang mga panuto sa mag-aaral. Una, basahin ng tahimik ang maikling sanaysay na pinamagatang ang aming pamayanan sa bukid. Pangalawa, habang nagbabasa, isulat sa inyong sagutang papel ang mga bagay na matatagpuan sa kapaligiran na binanggit sa sanaysay. Pangatlo, pagkatapos basahin, ibahagi sa klase ang mga sagot at kung paano ito nakatutulong sa pamumuhay ng mga tao sa pamayanan. Ang aming pamayanan sa bukid. Ang aming pamayanan ay matatagpuan sa paanan ng bundok. Napapalibutan ito ng malalawak na palayan at matatayog na punong kahoy. Sa tuwing umaga, maririnig ang huni ng mga ibon at tilaok ng mga manok. May maliit na ilog na dumadaloy sa tabi ng baryo kung saan naglalaba ang ilang nanay at naliligo ang mga bata. Makikita rin sa aming pamayanan ang maliit na simbahan na pinagdarausan ng misa tuwing linggo. Sa gitna ng baryo ay may palengke kung saan nagtitinda ang mga magsasaka ng kanilang aning gulay at prutas. Mayroon ding paaralan na dinadaluhan ng mga bata upang matuto. Ang mga tao sa aming lugar ay masisipag at magagalang. Karaniwang hanap buhay dito ay pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Tunay na payapa at kaaya-aya ang aming pamayanan sa bukid. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa binasang sanaysay. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ngayon, gamit ang inyong lapis at Crayola, gumuhit ng isang bahagi ng inyong kapaligiran. Halimbawa, palengke, paaralan, simbahan o bundok. Pagkatapos ay sabihin sa harap ng klase kung ano ito at bakit ito mahalaga sa inyong lugar. Ngayon naman ay ipaliwanag kung paano naapektuhan ng kapaligiran ang kultura ng inyong lugar. Magbigay ng halimbawa tulad ng paggamit ng bangka, pag-aani ng palay o pagtatanim ng gulay. Piliin ang titik ng tamang sagot. Basahin ang maikling talata tungkol sa ugnayan ng kapaligiran at kultura ng mga Pilipino. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang kapaligiran ay may malaking epekto sa paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino.
Sa mga lugar na tabing dagat, marami ang nangingisda bilang pangunahing hanap buhay. Sa mga bulubunduking lugar naman, karaniwang nagtatanim at umaasa sa kalikasan para sa pagkain at kabuhayan. Ang mga pista, kasuotan at pagkain ay naaayon din sa kung anong likas na yaman ang matatagpuan sa isang lugar. Halimbawa, sa mga lalawigang maraming nyog, ginagamit ito sa paggawa ng kakanin, langis at iba pa. Ipinapakita nito na malaki ang ugnayan ng ating kapaligiran sa ating kultura bilang mga Pilipino. Mga bata, ano ang natutunan mo tungkol sa ugnayan ng kapaligiran at kultura ng mga Pilipino? Ipaliwanag sa 3 hanggang 5 pangungusap. Day 3. Mga bagay na makikita sa kapaligiran. Tingnan ang mga larawang ipapakita sa klase. Halimbawa ay bundok, dagat, palengke, simbahan at taniman. Piliin ang isa na pinakamalapit sa iyong komunidad at sabihin kung bakit mo ito pinili. Ngayon naman ay basahin ng sabay-sabay. Ngayong araw, aalamin natin kung paano ang kapaligiran ay nakakaapekto sa kultura ng ating pamayanan. Una, bibigyan kayo ng mga salitang may kaugnayan sa aralin. Halimbawa ay kultura, kapaligiran, pamayanan. Pangalawa, gamitin ang mga ito sa sariling pangungusap upang maipakita ang pag-unawa. Para sa ikain, basahin ng tahimik ang sanaysay na nasa ibaba. Habang nagbabasa, isulat sa iyong sagutang papel ang mga salitang tumutukoy sa mga bagay na matatagpuan sa kapaligiran. Halimbawa ay halaman, hayop, anyong lupa, anyong tubig at iba pa. Pangatlo, ilista ng hindi bababa sa 10 salita. Ang aming pamayanan sa bukid. Sa aming pamayanan sa bukid, gumigising kami tuwing umaga sa huni ng mga ibon at tilaok ng manok. Sa paligid ng aming bahay ay may mga puno ng mangga, nyog at saging. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumasabay sa mga awit ng mga inahing manok habang nangingitlog sa kanilang mga pugad. May maliit na ilog na dumadaloy sa likod ng aming bahay. Doon kami naliligo at naglalaba. Sa tabing ilog, makikita ang mga halamang gulay tulad ng kangkong, gabi at talbos ng kamote. Paminsan-minsan, may dumarating na kalabaw na pinapainom sa tubig ng ilog. Ang kabundukan na tanaw mula sa aming taniman ay luntian at tila sumasayaw sa hangin ang mga damo. Doon din matatagpuan ang mga halamang ugat na inaani ng aking ama. Sa palayan, makikita ang mga maya na lumilipad habang ang aking mga kapatid ay naglalaro sa pilapil. Ang aming pamayanan ay tahimik, malinis at payapa. Dito ko unang natutunan kung gaano kahalaga ang kalikasan at ang ugnayan nito sa aming araw-araw na pamumuhay. Ang kapaligiran namin sa bukid ay hindi lamang tanawin kundi bahagi ng aming kultura, kabuhayan at pagkatao. Pagkatapos mong makumpleto ang listahan ng mga salitang may kaugnayan sa kapaligiran, ibahagi ang iyong sagot sa iyong katabi at magdagdag ng mga salitang hindi mo nahanap. Ihanda ang iyong sarili para sa pagbabahagian sa klase. Para naman sa ika-5 gawain kung saan pinamagatang koneksyon ko sa kultura, narito ang mga panuto. Una, bumuo ng pares. Pangalawa, magkwento kayo sa isa't isa kung paano nakaaapekto ang inyong kapaligiran sa mga kaugaliang ginagawa ng inyong pamilya o pamayanan. Halimbawa na lamang ay anihan, fiesta, pangisdaan, paniniwala sa kalikasan. Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng kaugnayan ng kapaligiran sa kultura.
Halimbawa nito ay taniman ng palay at pista ng ani. Mga bata, gumawa ng maikling sanaysay, mga 3 hanggang 5 pangungusap, tungkol sa iyong kapaligiran at kung paano ito nakaapekto sa kultura ng inyong pamayanan. Basahin ng mabuti ang bawat tanong, pumili ng titik ng tamang sagot at isulat ito sa patlang bago ang bilang. Isulat ang T kung tama ang pahayag at F kung mali. Gamit ang recycled paper o scratch paper, gumuhit ng mga simbolo ng kultura ng inyong pamayanan na may koneksyon sa kalikasan. Ipakita ito sa klase at ipaliwanag. Day 4. Mga bagay na makikita sa kapaligiran. Mga bata, tingnan ang mga larawan sa bawat slide. Pumili ng isa. Itaas ang kamay at sabihin kung ano ito at kung saan mo ito karaniwang nakikita sa inyong kapaligiran. Pakinggan ang layunin ng ating aralin ngayon. Pagkatapos, sumagot, bilang isang mag-aaral, gusto kong matutunan kung paano. Para naman sa ikatlong gawain, bigyang kahulugan ang salitang kultura batay sa mga halimbawa na ipinapakita sa larawan. Halimbawa ay kasuotan, pagkain at paniniwala. Sabihin kung ito ay material o di material na kultura. Basahin ng tahimik ang sanaysay na ang aming pamayanan sa bukid. Habang nagbabasa, isulat sa papel ang lahat ng salitang tumutukoy sa mga bagay sa kapaligiran. Halimbawa ay hayop, halaman, anyong lupa o tubig, panahon at iba pa. Halimbawa ng mga sagot naman ay ibon, manok, kalabaw, palayan, punong kahoy, ilog, isda, bayabas, damuhan, punong mangga, hangin at araw. Ang aming pamayanan sa bukid. Sa aming pamayanan sa bukid, simple lamang ang pamumuhay. Sa tuwing umaga, ginigising kami ng huni ng mga ibon at tilaok ng manok. Habang ang araw ay sumisikat, makikita mo ang mga magsasakang nagsisimula ng magbungkal ng lupa gamit ang araro at kalabaw. Sa tuwing hapon, makikita ang mga bata na naglalaro sa damuhan, patintero, luksong baka at habulan. Habang ang matatanda naman ay nagkwekwentuhan sa lilim ng malaking punong mangga. Ang hangin ay sariwa at malamig, at ang paligid ay tahimik at payapa. Ang aming kapaligiran ay hindi lamang nagbibigay ng kabuhayan kundi nagsisilbi ring kanlungan ng aming kultura at pagkakakilanlan. Dito kami natutong makipagkapwa, magtulungan at magpasalamat sa kalikasan. Gamit ang A4 bond paper, iguhit ang iyong kapaligiran. Halimbawa ay palengke, bundok, ilog o bahay. Isama ang mga bagay na sa tingin mo ay may kaugnayan sa inyong kultura. Ngayon naman ay ikwento sa klase ang iyong iginuhit. Ipaliwanag kung anong kultura ang ipinapakita nito at kung paano ito mahalaga sa iyong pamumuhay. Mga bata, gumawa ng collage gamit ang mga ginupit na larawan mula sa lumang magazine o dyaryo. Ipaloob ito sa isang papel at ipakita kung paano ang kapaligiran at kultura ay magkakaugnay. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot.
Para naman sa ikwalong gawain, tingnan ang paligid ng inyong silid-aralan o paaralan. Hanapin ang 3 bagay na may kaugnayan sa kultura. Isulat ito sa papel at ipaliwanag kung bakit ito itinuturing na bahagi ng kultura. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!